Dear Amihan Stories presents Carrying My Childhood Crush Baby, written by Valerie. Papa, kailangan ko po talagang sumama? Reklamo ni Pia matapos siyang pilitin ng ama niyang sumama sa trabaho nito. Hindi naman pwedeng iwan lang kita rito na mag-isa. Sabi ng papa niya habang abala ito sa pag-aayos sa suot nitong uniforme. Kina Aling Didi na lang po muna ako tatambay. Huwag namang matigas anak. Hindi ka pwede kinaaling Didi dahil tuwing umuwi ako ay puno ka ng dumi sa muka. Napasimangot siya nang guluhin ng papa niya ang kanyang buhok na kakaayos lang niya. Ayaw ko po ron. Bakit naman? May swimming pool doon at ang bahay nila ay sobrang laki, parang hotel. Imbis na humanga ay napairap lang si Sofia. Ayoko pa rin. Pagbamantigas niya. Aircon doon at malaki ang TV. Ayaw pa rin. May library sila na umaabot sa kisame ang dami ng libro. Kailan tayo aalis? Ba't ba ang tagal mong mag-ayos, Papa? Natawa ang ama niya dahil sa agad niyang pagsang-ayon. Habang nasa biyahe sila papunta sa trabaho ng ama niya ay panay tanong si Sofia kung gaano kadami ang mga libro at kung totoo nga ba talaga na may sariling library sa bahay na pupuntahan nila. Pagpasok ng sasakyang gamit nila sa isang magarbo at napakatayog na gate ay nalaglag ang panga niya at halos idikit niya ang mukha sa bintana nang makita ang malapad na kalupaan na puno ng mga sasakyang nakaparada. Hindi iyon pangkaraniwan ng mga sasakyan lang. Iba't iba ang kulay at ang iba sa mga sasakyan ay nakabukas pa ang bubong. Ang ganda! Napahawak si Sofia sa magkabilang pisngi niya nang makita ang malaking fountain sa daan. Kumikinang iyon dahil sa ginto at diamanting disenyo na kapag natatamaan ng tubig ay parang mahika na nakakaengganyo. Nang bumaba sila ay dinala si Sofia ng kanyang ama papasok sa isang mansyon na kasing laki nga ng hotel. Nakaawang ang mga labi niya habang pinagmamasdan ng buong bahay. Ma'am, sir. Bati ng papa niya sa mag-asawang kaharap nila. Namimilog ang mga mata ni Sofia habang nakatulala sa muka ng babaeng nakasuot ng mamahaling kwintas at hikaw. Ano ko po, si Sofia? Napakaganda naman ang anak mo, Simon. Lumapit ang babae sa kanya at bahagyang bumaba para pantayan ang taas niya. Maaari mo kong tawaging Tita Trina at ito naman ay si Tito Marcelo mo, asawa ko. Hello po, Tita Trina. Nahihiyang bati niya at nang makita niya ang malapad na pangiti ni Tita Trina ay agad din siyang ngumiti. Hihirabing ko na muna ang anak mo, Simon. Sabi ng ginang saka siya hinila papalabas ng bahay patungo sa courtyard. Hala! Napatabon si Sofia sa kanyang bibig nang malamang totoo nga ang sinabi ng kanyang ama. May swimming pool nga. Buong akala niya ay binibiro lang siya ng kanyang ama para mapilitan siyang sumama. Gusto mo bang maligo? Tumingala siya sa Tita Trina niya at napakurap siya dahil sa malaanghel nitong kagandahan. Parang sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Sofia kung paano magkaroon ng ina. Maagang binawi ng cancer ang nanay niya at halos hindi nga niya ito maalala dahil sobrang bata niya pa noon. Magmula noon ay mag-isa na siyang pinalaki ng ama niya. Wala po akong pampaligo. Meron akong rash guard sa taas. Sabi nito at inutusan ng isa sa mga kasambahay na kunin ng rash guard. Marami akong rash guard sa taas. Mahilig kasing mag-swimming ang mga pinsan ni na Market Arkin eh. Kuryoso nakatitig lang si Sofia rito. Wala siyang ideya kung sino ang mga taong binabanggit nito. Mga anak ko si na Market Arkin. Napalingon sila nang may marinig na mga batang nag-aaway sa kabilang parte ng courtyard. Mama, inaaway na naman ako ni Kuya. Iyak na sumbong ng maliit na batang lalaki at tumakbo para yakapin ng tita Tina niya. Tingnan mo, Marky, may bisita tayo. Ani Trina sa anak. Humarap sa kanya ang batang nagngangalang Marky. Nang magkatitigan silang dalawa, ay agad na tumigil ito sa pag-iyak. Hello. Bati nito sa kanya pero kumaway lang si Sofia nang hindi nagsasalita. Magkaedad lang kayo ni Marky, Sofia. Kung gusto mo, sabay na kayong maligo sa swimming pool. Napakunot ang noon niya nang makita ang pagkinang ng mga mata ni Marky. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero hindi niya iyon gusto. Nang dumating ang kasambahay ay agad siyang pinabihisan ng rush guard.
Pagkalabas niya mula sa banyo, ay agad siyang hinatak ni Marky papunta sa swimming pool. Habang hila-hila siya nito ay napasulyap siya sa kabilang parte ng courtyard kung saan tahimik na nakatayo lang ang isa pang anak ng tita Trina niya na si Arkin. Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit parang hinihila siya ng mga titig nito. Nang magpasukan ay hindi inaasahan ni Sofia na sa iisang paaralan lang sila ni Marky. At sa kanyang kamalasan ay magkaklase pa sila. Sa unang araw ay agad siya nitong tinabihan. Wala namang nagawa si Sofia dahil wala naman siyang ibang kaibigan. Pansin niya kasi na mukhang takot ang kanyang mga kaklase sa kanya dahil sa talas ng dila niya at sa mga titig niyang nakakatakot. Kaya naman, hindi niya maintindihan kung bakit panay dikit ni Marky sa kanya. Kahit saan siya pumupunta ay parang aso na nakabuntot palagi sa kanya ang bunsong anak ng mga Ocampo. Kahit ang mga kaklase niya ay nagtataka rin. Tuwing uwian naman ay ang papa niya ang sumusundo sa kanila ni Marky at sa mansyon ng mga Ocampo sila dumediretso. Doon siya tumatambay dahil kinakailangan niyang hintayin na matapos sa pagtatrabaho ang papa niya. Kaya naman, kahit sa paggawa ng mga assignments ay magkasama sila ni Marky. Papa, i-transfer mo ko. Pamimilit niya sa papa niya nang makauwi sila. Parang nasasakal na siya sa pagbuntot ni Marky sa kanya. Aba, bakit naman? Hindi ko po gusto si Marky. Palagi nakabuntot sa akin, parang aso. Gwapong aso baka mo. Napasimangot siya nang biruin lang siya ng papa niya. Basta, gusto ko na mag-transfer. Hindi mo alam kung gaano ka kaswerte, anak. Nag-aaral ka ngayon sa isa sa pinakamamahaling paaralan. At ayun ay dahil sa mami ni Marky. Natahimik si Sofia at napayoko. Napabuga naman ng hangin ang ama niya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Pero hindi ibig sabihin nun ay makikipagplastikan ka na kay Marky. Walang ibang kaibigan si Marky maliban sa'yo. At ganoon ka rin. Si Marky lang din ang gusto makipagkaibigan sa'yo. Napangiwi siya nang makuha kung anong gustong iparating ng papa niya. Masasanay ka rin, anak. At sinasabi ko sa'yo, si Marky ang kaibigan na hindi ka iiwanan. Isang araw, narinig ni Sofia mula sa papa niya na isinama raw si Marky ng daddy nito pupunta sa Japan. Agad siyang natuwa. Naging payapa ang buong araw niya sa klase. Walang bubumutot, walang nangungulit at walang maingay. Pagdating ng hapon, matapos siyang sunduin ng papa niya, ay sinabihan siya nito na sa library na muna gumawa ng assignments. Kapag kasi naroon si Marky ay sa kwarto nito sila gumagawa ng assignment o nag-aaral. Nang makapasok sa library, ay napangiti siya nang batiin siya ng libu-libong mga librong nakalagay sa shelves. Nakailang pasok na siya rito pero ganoon pa rin ang reaksyon niya. Namamangha pa rin siya. Nang matapos si Sofia sa paggawa ng assignments, ay agad siyang kumuha ng libro para magbasa. Siya lang ang natatanging tao sa library at lubos siyang natutuwa sa ideyang parang pag-aari niya ang buong lugar. Subalit, napaayos siya ng upo nang bumukas ang pinto. Napakunot ang noon niya nang hindi niya inaasahan na makikita niya si Arkin. Nagkatinginan silang dalawa at mukhang nagulat din ang lalaki na makita siya. Narito ka pala. Sabi ng lalaki bago isinara ang pinto sa likuran nito. Nakaawang lang ang mga labi na tumango si Sofia. Tipid ng umiti ang lalaki bago ito naghanap ng libro. Napalulok siya at nagdadalawang isip kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pagbabasa o aalis na lang. Subalit sa huli ay naramdaman niya na ang paglubog ng sofa sa tabi niya. Lumingon siya at nakita si Arkin na nakakunot ang noo habang nagbabasa ng libro. Nang magangat ito ng tingin ay mabilis na nag-iwas ng tingin si Sofia. Seryoso? Bigla itong nagsalita. Ha? Tinuro ni Arkin ang librong hawak niya. Ang bata mo pa para magbasa ng 50 Shades Namula si Sofia dahil huli na nang mapansin niya na rated 18 pala ang librong hawak niya. Hindi niya naman kasi inaakalang may papasok na iba sa library. Hindi ko naman pinapanood Pero ini-imagine mo. Pagtukso sa kanya ni Arkin at para siyang sasabog sa sobrang pula ng mukha niya. Ano naman? Hindi lang dahil naka-rated 18 ay kalaswaan na agad ang tungkol sa libro. Marami kayang mga bagay na pwede mong matutunan dito. Pag-arason niya. Talaga ba? Mamagay ka nga ng isa. Hamon ng lalaki at nang bahagya itong lumapit sa kanya ay napalunok siya. Boundaries. Nahihiyang bulong niya pero mukhang hindi iyon narinig ng lalaki. Ano yun? Pakalasan nga. Boundaries? Kailangan nating matutong respetuhin ang boundaries ng ibang tao.
Dapat nating matanggap ang limitasyon natin sa buhay ng ibang tao. Seryoso niyang sabi. Grabe. Napailing si Arkin. Sigurado ka bang 14 ka pa lang? Inirapan niya ito. Ilang taon na siyang lumalagi sa mansyon ng mga Ocampo. Halos lahat din ng selebrasyon ng pamilya ay imbitado siya. Pero ngayon lang, sa unang pagkakataon na kinausap siya ni Arkin Ocampo. Bakit? Hindi ka ba nagpabasa ng mga ganito? Mataray niyang tanong bago isinara ang libro at ipinatong sa mesa. Hindi masyado. Hindi ako mahilig sa love story. Iling nito. Napadpad ang tingin ni Sofia sa hawak na libro ng lalaki. Journal iyon ng isang siyentista. Ah, kaya siguro wala ka pang girlfriend. Tukso niya at natawa siya nang sumimangot ito. 5 taon ang tanda ng lalaki sa kanya, pero kahit ganoon ay nakaramdam siya na kung anong koneksyon dito. Kaya pala gusto ko ng kapatid ko. Malakas na natawa si Arkin nang siya naman ang napasimangot. Bakit? Ayaw mo ba sa kapatid ko? Hindi siya nagsalita. Ayaw niya namang sabihin na nawiwirduhan siya kay Marky kahit ilang taon na silang magkaklase. Ikaw kayang bukang bibig nun. Gulat naman ako. Sarkastiko niyang sagot. Bakit naman ayaw mo sa kanya? Tipid lang siyang kumibit balikat bago sila binalot ng katahimikan. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pinigilan lang ni Sofia na huwag umirap. Sofia! Malapad ang ngiting tumakbo si Marky papalapit sa kanya. Tara, marami akong pasalubong sa'yo. Bago pa siya makaangal ay hinila na siya ni Marky palabas. Bago makalabas ay nilingon muna niya si Arkin at nakita niya itong nakangiti. Parang may kung ano siyang nararamdaman sa ngiti ng lalaki. Tila walang senseridad ang ngiti nito at mukhang malungkot. Pagkatungtong nila ng kolehiyo, ay nakalaya na sa wakas si Sofia mula kay Marky matapos siyang matanggap sa isang university sa Visayas. Nais man itong sumunod sa kanya ay hindi ito pinayagan ng mag-asawang Ocampo. 3 taon matapos siyang makagraduate sa kolehiyo sa kursong journalism, ay agad siyang naging sikat dahil sa talino, husay at tapang niya sa industriya. Senator, marami pong mga tao ang pumupuna sa administrasyon ninyo sa paghawak sa ekonomiya ng ating bansa. Ano pong masasabi nyo bilang responde sa mga nagsasabi na ang mga patakaran ninyo ay humihila sa ekonomiya pababa? Live interview ni Sofia sa isang senador na pinupuna ngayon ng mga tao sa social media. Sa totoo lang, ang mga patakarang ipinatupad ko ay tumulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa at tumulong din sa mga kababayan nating makahanap ng trabaho. Nakangiti itong sumagot pero nanatiling seryoso ang mga titig ni Sofia sa senador. Nahalata ang pagiging plastic nito. Pero kabaligtaran naman po ang ipinapakita ng resulta. Ang mga mayayaman ay lalong yumayaman habang ang mga mahirap naman ay naghihirap para mabuhay. Sa tingin niyo ba, oras na para baguhin ang takbo ng ating bansa? Dagdag na tanong niya habang diretsyong nakatitig sa matandang senador. Naiintindihan ko na ganoon mag-isip ang mga tao. Pero ang mga patakaran natin ay ginawa para ang lahat ng mga mamamayan ay makapagbenepisyo. Hindi lang ang mga mayayaman. Tumango ito sa kamera nang hindi tinatanggal ang ngiti sa labi. Lahat? Talaga po? Ang mga taong totoong nagbe-benefit ay yung mga donors ninyo. Magkano po ba ang inaambag nila sa huling kampanya ninyo? Unti-unti ay nawala ang ngiti ng senador at napaayos ito ng tayo. Bago pa nito maibuka ang bibig para sumagot ay nagtanong muli si Sofia. Kumakalat din po ang issue tungkol sa paninindigan nyo sa climate change na mukhang hindi nyo na ngayon binibigyan ng pansin. Ano pong masasabi nyo tungkol sa issue? Napakamot ito sa noo na parang nag-iisip kung anong isasagot. Gumagawa na kami ng hakbang para masolusyonan ang problema. Ang aling problema po? Yung tungkol sa mga issue ninyo o sa climate change? Ang mga taong nakikinig ay napasinghap sa isinagot niya sa senador. Ang interview na yon ay nagkaroon ng million na views sa isang araw. Maraming pumuri sa katapangan niya, pero may iilan naman na hindi nagustuhan ang attitude niya. Saludo talaga ako sa iyo, Sofia. Sabi pa ng boss niya habang nasa opisina sila. Matamis naman siyang napangiti dahil sa papuring natanggap. Si Senator Eddie pa naman ang nakaharap mo. Naku, umabot pa ng 5 taon bago ako nagkaroon ng tapang pero ikaw, hanga talaga ako sa iyo. Kailangan po kasi ng mga mamamayan ang tapang ko. Yun din naman po kasing paraan para maibigay natin sa kanila ang katotohanan sa kung ano talagang nangyayari sa bansa natin.
Kahit kailan talaga, napakaseryoso mo. Biro sa kanya ng boss niya, pero tipid lang ng ngiti ang kanyang naibigay. May bagong assignment po ba kayo na ibibigay? Tanong niya. Alam naman kasi niya na kapag pinupuri siya ng kanyang boss ay may bagong assignment itong ibibigay sa kanya. Mukhang alam mo ng galawan ko ha. Well, napag-usapan namin na mag-lie low ka muna sa news. Kaya naman sa feature ka namin ilalagay. Ibig sabihin po ba, ililipat niyo na ako sa feature? Hindi. Panandalian lang ito dahil 2 buwan na bago ang halalan saka ka naman namin i-release para sa mga interviews ng mga kandidato. Napatango siya. Ano po bang assignment? Kilala mo ba si Arkin Ocampo? Sa pagbanggit ng pamilyar na pangalan na yon ay malakas na kumabog ang dibdib ni Sofia pero hindi siya sumagot. Isa siya ngayon sa mga sikat na bachelor sa bansa at gusto namin siyang ilagay sa front page ng newspaper. Interviewin mo siya. Maglalatag kami ng mga tanong na pwede mong itanong sa kanya pero like always, pwede ka rin magbigay ng mga follow-ups. Tumango siya at hindi makapagsalita. Halos 7 taon na rin niyang hindi nakakita si Arkin. Kapag umuwi kasi siya noong kolehiyo ay hindi naman niya ito nakakita dahil masyado itong abala bilang tagapagmana ng negosyo ng mga ito. Sa nakalipas na 7 taon ay si Marky lang ang nakakausap niya na ilang beses siyang kinukulit na nililigawan siya nito. Pero ilang beses niya rin itong nireject. Sofia! Pagdalaw muli ng boss niya sa kanyang cubicle makalipas ang 3 araw. Bukas ng interview mo kay Mr. Arkin Ocampo. Sabi nito sabay lapag ng mga kakailanganin niya sa desk. Agad-agad po? Gulat niyang tanong. Kadalasan kasi ay 1 o 2 linggo bago na-approve ng interviewee ang proposal ng network para sa interview. Kaya naman hindi niya maiwasang magtaka. Lalo na't alam niya kung gaano kabisi si Arkin sa negosyo. Oo, agad siyang sumang-ayon. Basta ay ikaw raw mag-i-interview sa kanya. Talaga? Bahagya siyang kinabahan. Oo, nang tanungin ko kung magkakilala kayo, sinabi niya lang na palagi ka raw kasi niyang napapanood sa TV. Yumuko siya at umaktong parang may hinahanap sa drawer niya kahit ang totoo ay tinatago niya lang ang magkabilang pisngi niyang namumula. Hindi niya inaakala na pinapanood siya ni Arkin sa telebisyon. Kaya naman, hindi niya maiwasang mag-isip kung ano kaya ang mga bagay na tumatakbo sa isip ng lalaki tuwing pinapanood siya nito. Kinabukasan ay inabot ng 2 oras si Sofia sa pag-aayos. Hindi niya maipaliwanag ang kaba niya. Ilang senador at makapangyarihang tao na ang na-interview niya, pero bakit kay Arkin pa siya kinakabahan? Si Arkin na halos kasama niya sa paglaki. Nang makarating siya sa isang restaurant kung saan siya makikipagkita kay Arkin, ay mas dumoble ang kabang nararamdaman niya. Nang makita siya ng isang staff ay malapad ang ngiting binati siya nito, pero hindi niya man lang sinuklian ito ng ngiti. Nasa VIP room na po si Mr. Ocampo at hinihintay kayo. Hinatid siya ng staff at pagkapasok ay formal niyang nilapitan si Arkin para makipagkamay. Good afternoon, sir. Maraming salamat sa pagpapa-unlock ng request namin na interviewin kayo. Seryoso niyang sabi nang maglapat ang mga palad nila ay bahagya siyang tumigil sa paghinga. Long time no see, Sofia. Humiti ito sa kanya. Makalipas ang 7 taon ay masasabi ni Sofia na malaki ang ipinagbago ng lalaki. Mas tumangkad ito at naging mas masculine din ang facial features nito, lalo na ang panga nito at ang makapal nitong mga kilay. Nag-order na ako ng food. Maraming salamat po pero hindi po ako nagugutom eh. Maghihintay na lang po ako hanggang sa matapos kayo. Tipid siyang ngumiti. Ito naman, parang ibang tao. Kumain ka na. Pag-aya ng lalaki sa kanya at sinimulan na nitong lagyan ang plato niya ng kanin. Pasensya na po sir. Pero busog po talaga ako. I don't mind kung kakain po kayo. Ayos lang po sa akin. Kung hindi ka kakain, hindi rin ako magpapa-interview. Napalunok siya at wala ring nagawa. Habang kumakain ay panay sulyap ni Sofia sa lalaki. Nagtataka kung bakit wala pa ring ipinagbago sa personalidad nito. Buong akala niya ay magiging isa itong tipikal na CEO na sobrang sumpungin. Pero hindi. Ito pa rin ang Arkin na mahiyain. Pero pala kwentong kuya ni Marky na nakausap niya noon sa library. Tapos ka na? Gulat nitong tanong nang makita siyang nagpupunas na sa labi gamit ang table napkin. Oo, nakakain na kasi ako bago pumunta dito eh. Kung ganun, tanungin mo na ako. Tumango siya bago kinuha sa bag niya ang kanyang recorder.
ballpen at booklet, pati na rin ang listahan ng mga katanungan. Sa ulit po, magandang hapon po Mr. Ocampo. Maraming salamat din sa pagtanggap ng request namin. It's my pleasure. 1 taon matapos mong manahin ang kumpanya, ay agad itong nakakuha ng maraming achievements. Hindi lang yun, doble ang sales ng company. Kung ikukumpara natin noong ang ama nyo ang nakaupo bilang CEO. Ano pong naging strategy ninyo para makamit yung ganitong klaseng tagumpay? Pagbasa ni Sofia sa tanong na nakalatag. Marami ang naging strategies namin sa mga nakalipas na taon. Panay trial and errors kami. And hindi naging madali ang lahat. Nag-focus kami sa innovation at sa mga trends ngayon. Hindi lang yun. Binibigyan din namin ng halaga ang mga empleyado namin para lahat sila may kumpiyansa pagdating sa trabaho. Hindi na niya kailangang magbigay pa ng follow-up question dahil sa sinseridad ni Arkin. Tsaka alam naman din kasi niya na malinis ang mga Ocampo pagdating sa negosyo at pinapahalagahan talaga ng mga ito ang mga tauhan. Kabilang na roon ang ama niyang inaabutan pa rin ang tulong ng mga Ocampo kahit retired na. Maaari mo bang sabihin ang mga pinagdaanan ng kumpanya at kung paano niyo yun nasolusyonan? Ang pinakamahirap siguro ay yung pagbalanso ng expansion at ang culture ng kumpanya namin. Habang nag-expand kasi ang negosyo, nahihirapan kaming panatilihin ang values at prinsipyo ng kumpanya. Kaya ang ginawa namin, nagmahigpit kami sa hiring. Nag-investing kami sa training at development programs ng mga empleyado. Ginawa namin yun para masiguro namin na tugma ang kinikilos nila sa behavior na gustong makita ng kumpanya. Sagot ni Arky nang hindi inaalis ang mata sa kanya. Napalunok si Sofia dahil sa dami ng kanyang interview ay si Arkin palang siguro ang pinaka-honest sumagot. Maraming salamat po sa pagiging honest ninyo. Yun lang ba? Nagdalawang isip siya kung itatanong niya ba ang panghuling katanungan na nakasulat sa papel. Sige na, huwag ka na mahiya. Tawa ng lalaki. Masyado kasing personal eh. Sige lang. Determinado itong tumango. Humugot si Sofia ng hininga bago nagtanong. Sa unang interview ninyo na 7 taon nang nakakalipas, sinabi mong wala ka pa nagiging girlfriend. Ngayon po ba, naroon pa rin ba ang estado ng love life ninyo? Oo. Mabilis nitong pagsagot. At sa tingin ko, hindi na ako mag-aasawa. Matuwid na paupo si Sofia. Biglang napuno ng follow-up question sa utak niya. Personal na desisyon po ba yun? At sa anong kadahilanan? Personal na desisyon. Malungkot itong ngumiti bago nagpatuloy. Nalaman ko kasing esteril ako. At ayaw kong idamay ang magiging asawa ko sa problema ko. Ayaw kong maging miserable ang buhay niya dahil sa akin. Nang malaman niya ang totoo, ay halos hindi siya makatulog sa pag-iisip ng gabing iyon kung ilalagay niya pa ba sa newspaper ang sagot ni Arkin. Subalit sa unang pagkakataon, ay pinilit niyang itago ang katotohanan. Para sa kanya ay hindi lang siya isang reporter, kundi isang kaibigan. Kahit hindi man sila close ng lalaki, ay kilala niya ito bilang mapagkumbaba at mabait na tao. Ayaw niyang malaman ng lahat ang totoo at pagpiestahan ito. Isiniwalat ni Arkin ang katotohanan dahil kaibigan ang tingin ito sa kanya. Nalaman din niya mula sa lalaki na hindi pa iyon alam ng mga magulang nito. Tita Trina? Gulat na tanong ni Sofia nang tumawag ang ina ni Arkin sa kanya kinabukasan. Sofia, kamusta ka? Maayos naman po. Kayo po. Pasensya na po kung matagal na akong hindi nakakadalaw dyan. Walang kaso. Alam naman naming busy ka. Napangiti si Sofia dahil matagal na magmula nung makatawagan niya ang tita Trina niya. Pero sa susunod na linggo, kung hindi ka makakadalaw talaga, magtatampo na talaga ako sa'yo. Hindi maiwasang magsalubong ang mga kilay niya habang nag-iisip kung ano ang ganap sa susunod na linggo. Huwag mong sabihin na nakalimutan mo. May bahid na pagkadismaya ang tono ng ginang. Birthday mo na pala, tita! Napasupo siya sa noo niya dahil muntik na niyang makalimutan. Muntik na yun Biro nito. O siya, sige na. Alam ko may trabaho ka pa pero basta dapat nandun ka sa birthday ko. Lumipad si Sofia pabalik sa Iloilo at maluha-luha niyang nilapitan ng ama niyang hinihintay siya sa labas ng gate nila. Pa, sobra ko po kayong namiss. Hindi maiwasang mapangiti ng malungkot ni Sofia nang mapansin na tumatanda na ang ama niya. Salamat at nakauwi ka na ulit. Maluha-luha siyang niyakap ng kanyang ama pabalik. 4 na buwan na siyang hindi nakakauwi at kung sa iba ay mabilis na ngayon,
Para kay Sofia ay parang taon na ang nakalilipas. Pagkahapon ay sabay silang pumunta ng papa niya sa mansyon ng mga Ocampo. Pumasok sila sa courtyard kung saan gaganapin ang birthday ng tita Trina niya. Maraming mga bisita roon, pero gaya ng nangyayari taon-taon ay halos pare-pareho lang ang mga taong uma-attend. Nang makita siya ng mga bisita ay agad siyang dinumog. Ang iba ay humingi pa ng selfie. Sofia! Ang lahat ay natigilan sa matinis na sigaw ng kanyang tita Trina. Agad niya itong sinalubong ng yakap. Salamat naman at dumating ka. Ayoko naman po magtampo kayo. Napangiti siya habang puno ng paghangang nakatitig sa tita Trina niya. Parang hindi ito tumatanda. Marami pang bisita ang dumating at iniwan siya ng tita Trina niya para makapag-entertain ito sa mga bagong dating. Buti nakapunta ka. Napangiti si Sofia nang makita si Arky na nakakasual na damit lang habang may bitbit na 2 basong lemonade. Inalok siya nito ng isa na agad naman niyang tinanggap. Kailanman, hindi ko pinalampas ang birthday ni tita. Nakita ko yung sa newspaper. Curious ako, bakit hindi mo nilagay na baog ako? Casual nitong tanong na parang walang pakialam kung may makakarinig. Hindi sumagot si Sofia. Bagkos ay diretsahang inubos niya ang isang basong lemonade bago iniwan si Arkin para makapagkwentuhan sa mga pinsan nito. Nang mag-dinner, ay kinukulit siya ng mga bisita at pinapaulanan din ng papuri dahil sa article na inilabas niya kung saan featured si Arkin. Grabe, sana inilagay mo na bakla si Arkin kaya single pa rin hanggang ngayon. Biro ng isang pinsan ni Arkin saka malakas na tumawa. Nilagay kasi ni Sofia sa article na hindi pa ready si Arkin para sa love life kaya single pa rin ito. Awkward na nagkatitigan sila ni Arkin dahil alam nilang dalawa kung anong totoo. Mukhang napansin iyon ng mga kasama nila sa mesa, pati na ang mag-asawang Ocampo at ng papa niya. Uy, bagay kayo! Tili ng mga babaeng pinsan ni Arkin at nahihiya namang napaiwas na lang si Sofia ng tingin. Ay wag, baka magalit ang bunso ko. Sabi ng tita Trina niya. At doon na napansin ni Sofia na wala si Marky. Nasaan po ba si Marky, tita? Sa France. May emergency kasi sa affiliate company namin. Pero wag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya na hinahanap mo. Kinindatan siya nito at ngumiti lang ng peke si Sofia. Sa totoo kasi, ay natutuwa siya na wala si Marky. Kapag kasi nakita sila ay palagi siya nitong kinukulit. Dahilan para hindi na niya nakakasalimuha ang ibang mga bisita. Mabuting at nakadalaw ang isang to matapos ang ilang taon. Turo ng ginang kay Arkin. Pero mukhang hindi naman gusto ni Marky si Sofia, tita. Tutol ni Erich, ang pinakamatanda sa magpipinsang Ocampo. Ilang ulit na yung na-reject ni Sofia eh. Hindi pa naman kasi ready itong si Sofia. Ang tita Trina niya na ang sumagot para sa kanya. Hindi ba, iha? Bumaling sa kanya ang ginang at tipid lang siyang ngumiti bago kumuha ng tubig para uminom. O baka si Arkin talaga ang gusto ni Sofia. Nasamid si Sofia dahil sa narinig at napaubo. Ayos ka lang. Nag-aalalang tanong ni Arkin sa kanya sa kahinagod ang likod niya. Oo, ayos lang ako. Ang kung anumang magaspang sa lalamunan niya ay biglang nawala nang makita ang lahat ng mga kasama nila sa mesa na nakaawang ang mga labi habang pinapanood silang dalawa ni Arkin. Bahagyang dumistansya si Sofia sa lalaki nang mapansin ang posisyon nilang dalawa na hawak-hawak ni Arkin ang likod niya habang ang kabalang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat. May ganap ba sa inyong dalawa? Wala. Sabay na sagot nilang dalawa at nang magkatitigan sila ulit ay malakas nang napatili ang lahat. Ang ama niya ay natatawa na lang na mukhang ine-enjoy ang panonood sa kanilang dalawa. Nako, ewan. Basta kung sino lang sa dalawa kong anak ang makatuluyan mo, Sofia. Wala na akong mahihilang pa. Nakangiting sabi ng tita Trina niya. Nang matapos ang dinner ay nagkayayaan ng lahat para sa isang party sa bar. Ayaw man niya ay wala na siyang magagawa nang hilahin siya ni na Erich papasok sa sasakyan. Agad na napasimangot si Sofia pagkapasok sa bar dahil sa ingay. Pinilit siya ng mga pinsan ni Arky na uminom at panay tangulang ang nagagawa niya hanggang sa hindi niya napansin na nakalimang shots na pala siya. Wala sa sariling sumayaw siya sa dance floor at malakas siyang natawa nang sabayan siya ni Arky na mukhang lasing na rin. Ang init. Nakangusong reklamo niya at natatawang ginulo naman ni Arkin ang buhok niya. Gusto ko na nga matulog eh.
Lasing na reklamo ni Arkin. Hinila niya ito papalabas ng bar. Wala namang pakailam ang mga kasama nila dahil lasing na rin ang mga ito. Lasing silang pumunta sa condo unit ni Arkin, nakatabi lang ng bar. Mabilis na humiga si Sofia sa kama nito bago niya ipinikit ang mga mata. Pagkagising niya kinabukasan, ay napamura siya sa bigat ng ulo at sa hapdi ng kanyang nararamdaman sa pagitan ng kanyang mga hita. Humikab siya at nag-stretching, pero natigilan ng may natamaan. Huli na lang niyang napagtanto na nasa kwarto siya ng ibang tao. Napakurap siya at napatingin sa katawan niyang nababalot sa kumot. Sinilip niya ang ilalim ng kumot at namutla siya nang makitang wala siyang damit na suot. Natataranta siyang bumangon habang tinatakpan ang katawan ng kumot. Tumingin siya sa kanyang katabi at parang binuhusan siya ng tubig nang tulog na humarap ang lalaki at si Arkin iyon. Malakas na sumigaw si Sofia at napabalikwas naman ang bangon si Arkin. Sa biglaang pagtayo ay naibalandra nito ang katawan nitong hubot-hubad na mas ikinalakas ng sigaw niya. Teka! Pagpapakalma ng lalaki habang mabilis na nagbihis. Pinulot din ni Sofia ang kanyang mga damit bago dumiretso sa banyo para magbihis. Halos umabot na ng kalahating oras si Sofia sa banyo pero takot pa rin siyang lumabas. Hindi niya maiwasang sisihin ang mga pinsan ni Arkin dahil sa pamimilit ng mga ito na painumin siya. Dahil sa kalasingan ay hindi na niya matandaan kung ano talagang nangyari. Ang huling naaalala lang niya ay ang pagtulog niya sa kama ni Arkin. Gusto niyang isipin na walang nangyari sa kanila pero mukhang imposible iyon lalo na sa hapdi ng pagkababae niya. Sof, katok ni Arkin sa kanya pero hindi siya sumagot. Sof, bago pa siya muling tawagin ito ay binuksan na niya ang pinto at lumabas na mula sa banyo. Panay ang tawag ni Arkin sa kanya pero hindi niya ito pinapansin. Umalis siya mula sa condo unit ng lalaki kahit na ilang ulit siyang kinausap nito na pag-usapan muna nila ang nangyari. Ayaw ni Sofia na makipag-usap dahil sa kahihinyan. Kilala siya bilang isang istrikto at matigas na news reporter. Kaya naman hindi niya matatanggap na nawalan siya ng kontrol sa sarili niya kagabi. Nang araw ring iyon ay lumipad na siya pabalik sa kanyang opisina. Ilang araw ang lumipas at unti-unti ay nawawala na sa isip niya ang nangyayari. Lalo na sa dami ng trabaho niya. Sofia! Tili ng boss niya nang lapitan siya nito sa kanyang cubicle. Ang ibang mga katrabaho niya ay napatingin din sa kanila dahil sa ingay ng kanyang boss. Bakit po? Si Arkin Ocampo, nasa iba ba't hinahanap ka? Excited nitong anunsyo at napasinghap naman ang kanyang mga katrabaho. Biglang bumalik naman sa isip niya ang nangyari sa pagitan nila ni Arkin. Sabihin mo na, busy ako o di kaya nasa field ako. Malamig niyang sabi at inabala ang sarili sa pagtatype ng articles. Ha? Sinabi ko ng free ka ngayon eh. Hindi niya napigilang tingnan ng masama ang boss niya. Pakisabi na lang na ayaw ko pong magpakita. Sabi niya sabay tayo para pumunta ng banyo. Pero bago umalis ay kita niya ang kuryosidad sa mukha ng mga katrabaho niya at hindi niya lang maiwasang mapabuga ng hangin sa inis. Naiinis siya kay Arkin. Isang media network kasi ang kumpanya nila at may lakas ng loob pa itong puntahan siya. Ramdam niyang may isa sa mga katrabaho niyang magsusulat ng article tungkol sa kanila ni Arkin. Marami pa namang bida-bida roon. Nang maghapon ay punong-puno ang buong lobby ng mga reporters na mga katrabaho niya rin at dinudumog si Arkin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakaalis. Nang mapansin siya ng kanyang mga katrabaho ay mas lalong naging magulo ang lobby. Akmang lalapitan na siya nito pero isang masamang tingin lang mula sa kanya ay agad nang tumahimik ang paligid. Sofia! Tawag ni Arkin sa kanya pero diretso lang siyang naglakad patungo sa exit ng building. Sofia! Ulit na tawag ni Arkin at hahabulin na sana siya nito pero hinarangan ito ng mga reporters para paulanan ng mga katanungan. Malakas ang kutob niya na hindi siya tatantanan ni Arkin. Nang gumabi ay nakarinig siya ng pagkatok sa pinto ng kondo niya at napabugan na lang siya ng hangin dahil tama nga ang kutob niya matapos makita si Arkin sa peephole. Binuksan niya ang pinto at agad niyang nakita na parang nakahinga ng maluwag si Arkin. Sinenyasan niya ito na pumasok at nakangiti naman itong sumunod. Nababaliw ka na ba? Galit na singhal ni Sofia rito pagkasara niya ng pinto. Mukhang nagulat naman si Arkin dahil sa biglaang pagtaas ng boses niya. Ba't ka naman pumunta ng opisina? Gusto kasi kitang kausapin.
Eh bakit sa opisina pa? At hindi mo na lang ako hinintay na makauwi? Arkin naman, sa isang media network ako nagtatrabaho. At kilala ka sa buong bansa bilang isa sa mga bachelor ngayon. Ano na lang sa tingin mong iisipin nila? Hula ko, bukas na bukas ay nasa headlines na ako. Kahit kailan ay hindi nasigawan ni Sofia si Marky, kahit na naiinis siya rito. Pero ngayon, kung sino pa sa magkapatid ang nagustuhan niya, ayon pa ngayon ang kanyang sinisigawan. Bakit? Ano naman ngayon? Mas lalo siyang nainis sa reaksyon ni Arkin. Wala ka bang pakialam? Arkin, mag-a-assume ang lahat na may relasyon tayo. Doon rin naman tayo pupunta eh. Natameme si Sofia. Nababalo ka na nga talaga. Sofia, may nangyari sa atin At one night stand lang yun. Putol niya kay Arkin. pero virgin ka. At ganun din ako na mangyari yun. So anong plano mo? Magpapakasal tayo ganon? Sarkastikong anya. Kung gusto mo na dumiretso tayo sa kasalan, hindi ako tatanggi. Napasa po si Sofia sa noo niya dahil sa seryosong tugon ni Arkin. Wala nga akong matandaan sa nangyari at ganoon ka rin. Kaya mas mabuting magkunwari na lang tayo na walang nangyari. Sino nagsabi na wala akong matandaan? Natigilan siya at nanigas sa kanyang kinatatayuan. Nang lumapit si Arkin sa kanya, ay naramdaman niya ang unti-unting pag-iinit ng leeg at tenga niya. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan at ang paghinga niya ay nagiging mabigat din. Gusto kong panugutan na nangyari sa atin. Ayoko, mariing sabi ni Sofia. Baog ka hindi ba? At ikaw na rin mismo nagsabi na ayaw mo maging miserable ang buhay mo at ng mapapangasawa mo. Kaya ayoko, umakto na lang tayo na walang nangyari. Tahimik na tumango si Arkin bago umalis na. Mariing napapikit si Sofia at napahawak sa kanyang dibdib nang makaramdam na parang ginagapos ang puso niya. Gusto niya si Arkin pero hindi siya makakapayag na papasok ito sa relasyon kasama niya dahil lang sa responsibilidad nito sa kung anumang nangyari sa kanila. 2 months later. Maraming salamat po, attorney. Sabi ni Sofia sa isang kandidatong tumatakbo. Sa wakas ay ibinalik na siya ng network sa newsfield. Saan tayo? Tanong ng team niya pagkapasok sa van. Mabilis niyang tinanggap ang sandwich na alok ng videographer niyang si Dennis. Quezon, ngumunguy ang sagot niya. Tumango ang team niya at agad na pinaandar ang driver nila ang van para umalis. Pagkatapos, diretso na tayo sa Cebu. Sabi ni Sofia at agad na nagulat ang mga kasamahan niya. Isang linggo ka nang dire-diretso nagtatrabaho. Pwede rin namang ipagbabukas yung sa Cebu. Ayos lang kami dahil may shifting kami. Pero ikaw, Sofia, magpahinga ka naman. Saway ng isa sa mga editors nila na si Hana. Kailangang updated kasi tayo. Kung madedelay yung interview, madedelay rin tayo sa posting. Kailangan natin ang tiwala ng mga tao. At hindi natin magagawa yun kung uunahan tayo ng ibang networks. Seryosong sagot niya at wala namang nagawa ang mga kasamahan niya. Mahabang interview ang nangyari sa Quezon dahil sa haba ng mga kasagutan ng mga interviewees. Pagkasampa nila sa eroplano, ay agad na nakatulog si Sofia dahil sa pagod. Hoy, ayos ka lang, namumutla ka. Sabi ni Hana nang nasa event center na sila sa Cebu para sa pangangampanya ng isang party list. Sobrang init ng location lalo pa't madami ang mga taong nagsisiksikan sa loob. Ayos lang ako. Sabi niya sa kahuminga ng malalim. Pilit na hindi iniinda ang ulo niyang sumasakit. Subalit, pagkatungtong niya sa stage ay umikot ang paningin niya at mabuti at nasalo siya kaagad ng kanyang mga katrabaho. Sofia! Agad siyang nilapitan ng mga kasama niya pagkamulat ng kanyang mga mata. Nasa ospital sila at napairap na lang siya dahil sa inis sa sarili matapos niya ma-realize na nawalan siya ng malay. Kumusta yung event? Tanong niya kay Hana, ngunit sinamangutan siya nito. Yung event pa talagang inaalala mo. Ba't di mo sinabi? Nagulat siya nang tumaas ang boses nito. Pinagsasabi mo, dehydrated lang siguro ko kaya ako nawalan ng malay. Teka, hindi mo alam? Tinaasan siya ng kilay ni Hana at nagtaka siya dahil sa reaksyon ng mga kasamahan niyang parang gulat. Bakit? Buntis ka, gaga. Ako? Buntis? Huwag mo nga akong iprank. Irap niya. Hindi niya kayang paniwalaan ang mga kasamahan niya dahil si Arkin lang naman ang lalaking nakasama niya sa kama at baog naman ito. Hoy, totoo nga. Buntis ka raw sabi ng doktor. Nasaan bang doktor?
Akong kakausap. Eksakto naman na pumasok ang babaeng doktor na mukhang ilang taon lang ang tanda sa kanya. Mabutit gising ka na, Miss Sofia. Dok, bakit po ko nawala ng malay? Tanong niya. Dahil sa kakulangan mo sa tulog, tubig at sa stress na rin. Mayabang niyang ginisian ang mga katrabaho niya. Talagang malaking epekto ng mga factors na yon lalo na't buntis ka. Nalaglag ang panga niya dahil hindi pa pala tapos ang doktor sa pagsasalita. Posible. Bulong niya habang napapailing. Hoy Sofia, sinong ama niyan? Tanong ni Hana nang nakapamewang. Baka si Arkin Ocampo. Namilog ang mga mata niya sa sinabi ni Dennis. Kaya naman umingay ang lahat kahit ang doktor ay mukhang natuwa sa narinig. Kaya pala pinuntahan ka nung nakaraan sa opisina. Tukso ni Andrew, ang driver nila. Habang maingay ang lahat ay nakatulala lang si Sofia. Pilit na pinoproseso ang impormasyong nalaman. Guys, tawag niya sa mga katrabaho niya at natigil ang mga ito. Ayoko sanang may makakaalam nito. Hindi alam ni Arkin at wala akong balak na ipaalam sa kanya. Pero bakit? Komplikado. Sagot niya. Alam niya kasing pakakasalan siya ni Arkin at hindi siya makakapayag na pakakasalan siya nito dahil lang sa buntis siya. Kapag nalaman din ng pamilya niya ay sigurado siyang ganoon din ang gagawin ng mga ito. Dok, maaari ba kitang makausap? Tanong niya sa doktor at nakuha naman iyon ng mga kasamahan niya kaya agad siyang iniwan ng mga ito. Ano yun, Miss Sofia? Kasi po, sinabi sa akin ni Arkin na sterile siya. Kaya mukhang imposible namang makabuo kami. Marami rin ako mga pasyente na nakabuntis kahit sterile. Isa lang ang masasabi ko. Bigay po ng Diyos yan. Nang ma-discharge siya sa ospital ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na umakto na walang nangyari. Kung may magtanong man kung kumusta ang kalagayan ko, sabihin niyo lang na dehydrated ako. Mapagkakatiwalaan ko ba kayo? May pagmamakaawa sa mga mata niya habang kinakausap ang mga katrabaho niyang itinuturing niya ring mga kaibigan. Huwag ka mag-alala, ligtas sa amin ang sikreto mo. Sabi ni Hana at sumang-ayon naman ang iba. Pagdating nila sa Maynila ay binalot ng pagtataka si Sofia dahil punong-puno ang naiyan ng mga reporters. Kabilang naroon ang iba niyang katrabaho. May artista bang darating? Tanong niya kay Dennis, subalit hindi na niya hinintay ang sagot nito matapos niyang makita si Arkin na nakapamulsa at nakatayo sa entrance habang pinapalibutan ng mga bodyguards nito. Iniiwas ni Sofia ang kanyang tingin at akmang sa kabilang exit de diretso nang harangan siya ng isang lalaking nakaitim na suit. Dito po tayo, ma'am. Inuwestra ng lalaki ang daan patungo kay Arkin at napairap si Sofia nang makitang nakatitig ito sa kanya. Agad na hinanap ng mga mata niya ang kanyang mga katrabaho pero hindi na niya mahagilap ang mga ito. Nang tumigil siya sa harap ni Arkin ay napapikit siya dahil sa nakakasilaw na flashes ng kamera. Arkin, anong nangyayari? Tanong niya pero hinila na siya nito papalabas ng airport kung saan may mga nakahilerang itim na sasakyan na naghihintay sa kanila. Ano nangyayari, Arkin? Naguguluhang tanong niya pagkapasok nila ng sasakyan. Nabalita kahapon na nawalan ka ng malay sa Cebu. Ha? Saan na naman ngayon? Dehydrated at pagod lang ako. Dehydrated at pagod. At buntis. Namilog ang mga mata ni Sofia. Bumaling siya kay Arkin at malamig ang mga mata nito habang nagmamaneho. Wala ka sanang planong sabihin sa akin, oh. Paano? Yung doktor. Kaklase ko ng college. Mariing napapikit at napasandal na lang si Sofia. So, ano nang mangyayari? Sa akin ka uuwi. Kayo. Malamig na sagot nito at hindi na nagreklamo pa si Sofia. Wala na siyang energy para makipagtalo. Pagpasok niya sa condo unit ni Arkin, ay napabuntong hininga siya nang maalala muli ang sleepover na ginawa niya roon. Sleepover na nakahubad siya pagkagising. Ayos ako sa co-parenting, Arkin. Wala rin kaso sa akin na mag-live-in tayo, pero wag nang magpakasal. Pinahanda ko na yung kabilang kwarto. Alam kong pagod ka mula sa biyahe, kaya magpahinga ka na muna. Bukas na lang tayo mag-usap. Sabi nito nang hindi siya hinaharap. Napalunok siya nang kumuha ito ng whiskey mula sa cabinet. Nakayokong pumasok na lang siya sa kwarto at itinulog na lang ang mga libu-libong problemang tumatakbo sa kanyang isip. Kinabukasan ay nagmulat siya ng mga mata nang makarinig ng ingay mula sa labas.
Nagising siya nang marinig ang pamilyar na boses ng tita Trina niya. Anong sinabi? Ayaw nga niya ng kasal, ma. Narinig niya ang boses ni Arken na iritableng sumasagot sa ina. Napabuntong hininga si Sofia at inayos muna ang sarili bago lumabas. Sofia, iha! Maluhaluhang niyakap siya ng kanyang tita Trina at mula sa sulok ng kanyang mga mata ay napansin niya ang kanyang ama na napatayo. Tita, sorry po. Maluhaluha at nakayokong paumanhin niya. Bakit ka ba nagsasorry? Naiinis at tumaas ang boses ni Arken. Huwag mo pagtaasan ang boses si Sofia. Saway ng tito Marcelo niya. Nakakainis lang kasi. Para kasing pinagsisisihan niya nangyari sa amin. Di ayaw nga niya na may nakakakita sa amin na magkasama. Wala naman kasi tayong relasyon. Ang boses niya naman ang tumaas. Pero binabasura mo kung ano man ang nangyari sa atin. Tama na yan. Pareho silang natahimik nang magsalita ang papa niya. Nang huminahon ng lahat ay umupo sila sa sala. Panay lunok ang ginagawa niya dahil sa mga titig ni Arky na nakakapaso. Magpapakasal kayong dalawa. Panimula ng ina ni Arken. Sa tingin ko po, magkakasundo naman po kami ni Arken sa co-parenting. Co-parenting? Iha, nasa tamang edad na kayo ni Arken at wala akong makitang ibang babae na nababagay sa kanya maliban sa'yo. Pero hindi naman po yun sapat na rason para magpakasal kaming dalawa. Paano kung may makilala si Arken na babaeng mamahalin niya? Napaangat siya ng tingin nang makita si Arken na paulit-ulit umiiling. Ikaw lang nagustuhan ko magmula ng Sof. Hindi nga lang kita nilalapitan dahil masyadong baliw ang kapatid ko sa'yo. Masyadong nagustuhan ni Sofia ang narinig na hindi niya maiwasang isipin kung panaginip lang ba ang lahat. Umalis naman agad ang mga magulang nila nang mapagdesisyonan na ang mangyayari. Magpapakasal silang dalawa bago siya makapanganak. Ang tungkol sa sinabi mo kanina. Totoo yun. Putol ni Arken sa kanya saka siya hinawakan sa magkabilang pisngi. Sa'yo lang ako na humaling, Sof. Sabi nito saka siya hinalikan sa noo. Kumalat ang balita na may relasyon silang dalawa ni Arken dahil sa nangyari sa airport. Hinatid din siya ni Arken sa opisina dahil napag-usapan nila na kailangan pa rin niyang pumasok sa trabaho dahil sa papalapit na halalan. Ay, grabe. Akala ko ba ayaw mong malaman niya? Gulat na tanong ni Hana matapos niyang ikwento na alam na ni Arken ang lahat. Kakilala pala niya yung doktor. Nagsumbong sa kanya. Bagay na bagay kayo, Sofia? Tili ng baklang katrabaho niya mula sa kabilang bahagi ng floor at umingay na rin ang ibang mga empleyado dahil sa mainit na love life niya. Kaya pala ikaw ang gusto niyang mag-interview sa kanya, Sofia? Tukso sa kanya ng boss niya at napailing na lang siya. Basta, uminom ka ng maraming tubig. At kapag hindi na kaya ng katawan mo, huwag mo nang pilitin. Mahigpit na bilin sa kanya ni Arken matapos niya itong tawagan para magpaalam na pupunta sa Makati para mag-interview ng mga kandidato. Yes, boss. Nakangiting tugon niya pero napaseryoso muli ang ekspresyon niya nang makita ang mga kasama niyang nakangisi ng nakakaloko. I love you. Huling sinabi ni Arken bago namatay ang tawag. Napaawang ang labi niya at pinoseso ang mga katagang sinabi nito. Ayos ka lang? Ano bang sinabi? Usisa ni Hana. Wala. Namumulang sagot niya. Sa araw na iyon ay maraming kandidato ang na-interview ni Sofia. Subalit sa panghuling kandidato ay nagkaproblema sila dahil sa ugali nito. Nais lang po ng publiko na maintindihan kung ano po talaga ang patakaran na gusto niyong ipatupad. Sagot niya matapos siyang sabihan na walang katuturan ang tanong niya tungkol sa healthcare plan nitong plataporma na kulang sa detalye. Sino ba nag-assign sa reporter na to? Reklamo nito habang dinuduro siya. Ma-appreciate ko po kung sasagutin niyo na lang ang tanong kaysa sa personal attacks na ginagawa ninyo. Personal attacks? Ikaw itong incompetent. Mga tanong mo nakahihiyan sa larangan ng journalism. Biglang sumiklab ang galit sa puso niya dahil sa insultong natanggap. Kahit kailan ay walang taong kumestyon sa kakayanan niya sa larangan ng journalism. Tama na yun, Sof. Tara na. Pigil sa kanya ni Dennis bago sila umalis sa Makati. Buong biyahe nila ay walang nagbalak na pag-usapan ang nangyari. Unti-unti na rin kumalma si Sofia at binaliwala na lang ang nangyari. At kinausap si Dennis na wag nang i-upload ang bangayang nangyari. Pagkarating niya sa unit ni Arken ay nagulat siya nang batiin siya nito ng yakap at halik sa pisngi. Buong buhay niya ay naging single siya
at wala siyang naging manliligaw maliban kay Marky. Kaya naman hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat. Kumusta ka? Nagluto ko ng paborito mo. Malapad ang ngiting inimwestra ni Arkin ang dining table kung saan may nakahandang adobong pusit. Seryoso? Ikaw ang nagluto? Tukso niya na ikinasimangot ng lalaki. Kala mo talaga wala akong alam Nguso nito, saka siya ipinaghila ng upuan. Kumusta ka? Hindi ka pa pagod? Medyo pikon lang. Anya habang pinapanood si Arkin na lagyan ng kanin at ulam sa kanyang pinggan. Bakit? First time ko kasing masabihan ng kahihiyan ako sa industriya. Casual na sabi niya. Ano? Natigilan siya sa pagtaas ng boses ni Arkin. Siguro gusto lang niyang iwasan yung tanong ko kaya na personal siya. Sino? Si Atty. Salcedo. Pero wag mo nang intindihin yon. Sinabihan ko naman ang mga kasama ko na wag nang ipalabas. Ayoko rin naman na magka-conflict pa. Sabi niya saka nagsimulang kumain. Napansin niya ang pananahimik ni Arkin kaya sinulyapan niya ito pero malapad lang itong ngumiti sa kanya. Pagpasok niya sa trabaho kinabukasan ay mariin siyang napapikit dahil sa nakakarinding sigaw ng boss niya sa kanyang pangalan. Sinalubong talaga siya nito sa entrance. Kaya naman, hindi niya maiwasang mapakunot ng noo. Bakit po? Tanong niya. Gawan mo ng article si Atty. Salcedo. Hindi na po kailangan. Kung ano po yung nangyari kahapon, umatras siya sa pagtakbo. Ha? Hysterical niyang tugon. Nasa email mo na lahat ang mga impormasyon. Inilagay rin sa desk mo ang mga nakalat ng research team. Dali-daling pumunta si Sofia sa cubicle niya para tingnan ang issue na kumakalat tungkol kay Atty. Salcedo ayon sa boss niya. Nagulat siya dahil sa mga taong nagpa-post sa social media na nagsasabing isang kriminal si Atty. Salcedo. Kasangkot pala ito noon sa buy-bust operation pero naitago lang. Madami rin ang umungkat sa nakaraan nito kung saan may mga nagreklamo ritong blackmailing, panggagahasa at sexual harassment ng mga intern sa law firm na pag-aari nito. Kumusta? Paglapit ng boss niya sa kanya para tingnan kung nasimulan na ba niya ang article. Boss, hindi ako makapaniwala. Parang biglaan naman yata. Ni hindi umabot ng 24 oras ang pagkalap ng mga impormasyon. Lalo na't iba't ibang mga tao yung nagpo-post. Baka isang tao lang ang nagsasabi nito. Na-double check ng research team ang mga accounts at iba't ibang mga tao ang nag-post ng mga yan. Napatulala na lamang si Sofia at hindi pa rin makapaniwala. Kinuwento sa akin ni Hana kahapon na nagkasagutan kayo ni Atty. Salcedo. Opo, ano naman ang connection nun sa mga isyong kumakalat? Kinuwento mo ba o may sinabi ka ba kay Arkin tungkol sa nangyari? Hindi sumagot si Sofia at unti-unti niyang na-realize kung anong ibig sabihin ng boss niya. Kilala si Arkin Ocampo bilang humble at mabait Sofia, pero mas kilala siya bilang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Napahilamos na lamang siya sa muka at nag-excuse sa kanyang boss para tawagan si Arkin. Buong akala niya ay magiging busy ito sa trabaho, pero nakadalawang ring pa lang ay nasagot na agad nito. Hay, may problema ba? Arkin, may kinalaban ka ba sa pag-atras sa eleksyon ni Atty. Salcedo? Diretsahang tanong niya. Kilala niya si Arkin at alam niyang hindi ito nagsisinungaling. Hindi ba masabuti yun at ang mabawasan ng korap sa bansa? Napasa po siya sa kanyang noo dahil hindi man lang ito nag-deny. At sino naman ang susunod mo? Sarkastiko niyang tanong. Depende. Depende kung sinong susunod na mangiinsulto sa'yo. Napailing si Sofia pero hindi niya rin maiwasang mapangiti. Kung ayaw mo makailam ako, tumigil ka muna sa pagtatrabaho, Sof. Alam kong mahal mo ang trabaho mo, pero hindi ka na ngayon nag-iisa. May dinadala ka na ngayon, at ayaw kong ma-stress ka, lalo na't makaka-apekto rin yun sa baby. Napatango siya dahil kahit paano ay naintindihan niya rin ang punto niya. Matapos ng isang linggo ay nag-file ng maternity leave si Sofia at hindi niya inaasahan na sa kondo na rin nila magsisimulang magtrabaho si Arkin para mabantayan siya nito. Dahil wala namang gagawin, ay tinutulungan ni Sofia si Arkin sa trabaho nito. Siya ang tag-aayos ng mga files at nag-edit din ng ibang mga importanteng dokumento. Magpahinga ka na muna ron, sabi ni Arkin. Nakakatuwa lang. Naalala ko nung mga times na nagpa-part-time pa ako para tumulong kay Tita Trina sa opisina. Kaya tumatambay ako palagi sa 4th floor kahit nasa 6th ako naatasan. Natatawang kinaasan niya ito ng kilay. Talaga ba? Ayaw mong maniwala.
Paghahamon ni Arkin bago nito ilapit ang muka sa kanya. Kinabahan siya dahil ramdam niya ang init ng katawan ni Arkin. Napapikit siya nang mas lalong nagkalapit ang mga mukha nila at napamulat ng makaramdam ng paghalik nito sa tungki ng kanyang ilong. Kung gusto mo maging abala, mag-research ka na lang ng gusto mong team ng kasal natin. Bulong nito sa kainiipit ang mga nakawalang hibla ng buhok niya sa likuran ng kanyang tenga. Bumaba ang tingin ni Sofia nang maramdaman ang malaki at mainit na kamay ni Arkin sa kanyang tiyan. Salamat, Sof. Sobrang saya ko dahil nakabuo tayo. Napangiti si Sofia nang makitang teary-eyed si Arkin. Natigil ang drama nilang dalawa nang may kumatok sa pinto. Nagpumilit si Arkin ito na raw ang titingin. Buong akala ni Sofia ay ang mga magulang ni Arkin ang kanilang bisita. Pero nang makarinig siya ng malakas na mura, ay dali-dali siyang pumunta ng sala. Gago ka! Napasinghap si Sofia nang makita si Marky na nakatayo sa harap ng nakahandusay na si Arkin. Nang magangat si Marky ng tingin sa kanya, ay binalot siya ng takot at konsensya dahil sa mga mata nitong puno ng sakit at pagkabigo. Matapos ang lahat-lahat, Sofia. Kalmadong baling nito sa kanya, pero ramdam niya ang sakit na namumuo sa puso ni Marky. Naghintay ako ng ilang taon eh. Mula pagkabata, wala akong minahal maliban sa'yo. At halos patunayan ko sa'yo yun araw-araw. Pero iniiwas niya ang kanyang tingin nang tumulo ang mga luha ni Marky. Hindi niya maiwasang mainis din sa sarili niya. Kailanman ay hindi niya nagustuhan si Marky, pero masyado siyang duwag para aminin ng harap-harapan. Tapos ikaw, gago ka! Duro nito kay Arkin habang umaalab ang mga mata sa galit. Kapatid kita eh. Alam mo kung gaano ko kamahal si Sofia. Araw-araw kong kinakwento ng mga bata tayo na siya lang ang dadalhin ko sa altar. Tapos ano? Kuya, inahas mo ako eh. Lumuhod ito para kwelyuhan si Arkin. Nataranta si Sofia at akmang lalapitan ng magkapatid. Pero umiling si Arkin sa kanya bago ito nakatanggap ng mabigat na suntok mula kay Marky. Ano? Labanan mo na ako! Umiiyak na sigaw ni Marky sa pagmumukha ng kapatid. Pero kalmadong nakatitig lang si Arkin dito habang dumudugo ang labi. Sinuntok pang muli ni Marky si Arkin. Nakatakip sa bibig niya, umiiyak lang si Sofia habang nanonood. Tumigil si Marky sa pananakit sa kapatid. Nangihina nitong binitawan ang kwelyo ni Arkin. Grabe. Pinagtraidoran ako ng 2 taong pinakamamahal ko. Ang boses nito ay parang pinipiga sa sakit. Tahimik na napahikbi si Sofia. Awang-awa sa sitwasyon ni Marky. Nagangat ito ng tingin sa kanya at sa mahinang boses ay nagsalita ito. Congrats. I'm so sorry, Marky. Puno ng pagsisising sabi niya habang hinahabol ang kanyang hininga dahil sa pag-iyak. Sorry. Ngumisi ito bago napatayo. Pinagsisisihan mo ba talaga? Na pinili mong kapatid kong hindi mo masyado nakakausap kaysa sa akin. Ako nandiyan sa tabi mo palagi sa mga nakalipas na taon. Sabihin mo, nagsisisi ka ba? Malakas na sigaw nito. Napalunok si Sofia at mariing napapikit bago umiling. Narinig niya ang nasasaktang hikbi ni Marky. Ilang ulit itong bumuntong hininga na parang ayaw nitong paniwalaan ang naging sagot niya. Bakit, Sof? Bakit mo ko pinaasa? Natatakot ako. Natatakot kang umamin kaya pinili mong landiin ang kapatid ko? Namilog ang mga mata ni Sofia at bigla siyang napahinto sa pag-iyak. Si Arkin ay dahang-dahang ding bumangon kahit na dumudugo ang labi at pisngi nito. Nagkamali si Sofia na hindi niya sinabi agad sa'yo nararamdaman niya. Oo, at nasaktan ka. Pero huwag mo pa rin kalimutan na ingatan ang mga salita mo. Umiigting ang panganghinarap ito ni Arkin, pero hindi nagpatalo si Marky sa mga titig ng kuya nitong nanghahamon. Akmang pipigilan na sana niya ang dalawa, pero inunahan na siya ni Marky. Umalis ito at napatakip siya sa kanyang mga tenga nang pabalibag nitong isinara ang pinto. Natulala siya sa kawalan habang binabalot ng konsensya ang kanyang puso. Kahit hindi niya nagustuhan si Marky sa paraang gusto nito, kailanman ay wala siyang intensyong saktan ito. Nung araw rin iyon ay narinig niya mula sa mga magulang ni Marky na lumipad ito papuntang Malaysia. Nakokonsensya siya dahil hindi niya inaakala na siya ang magiging rason para maging mag-aaway ang magkapatid. Tama na yan. Malambing siyang hinila ni Arkin para yakapin, pero hindi siya matigil sa pag-iyak. Ang sama-sama ako. Patuloy siya sa paghagulhol. Kilala kong kapatid ko. Makaka-move on din yun.
Bulong nito. Isa pa, wala kang kasalanan. Wala kayong relasyon. Matapos ang 3 buwan ay wala pa rin silang balita tungkol kay Marky. Hindi maiwasang mag-alala ni Sofia dahil baka kung ano na ang nangyari rito. Nilipas din yan. Hinagod ng Tita Trina niya ang kanyang likod nang maabutan siya nitong nakatunghay sa family picture ng mga Ocampo kung saan masayang nakaakbay sina Arkin at Marky. Nasa bahay sila ngayon ng mga magulang ni Arkin para sa kanilang engagement party at baby shower. Intimate ang celebration. Tanging mga kaklose lang ng pamilya ng mga Ocampo ang mga imbitado. Nagsimula ang event at maraming games ang inihanda ng MC. Naging maingay ang buong courtyard lalo na nang opisyal nang nag-propose si Arkin sa kanya sa harap ng mga bisita. Pagkatapos isuot ni Arkin ang singsing sa daliri niya, ay tumayo ito para bigyan siya ng halik sa labi. Napangiti si Sofia, ngunit nang mapansin ang bigla ang pagtahimik ng mga bisita ay nagtaka siya. Lumingon siya sa mga bisita at lahat ng mga ito ay nakatitig sa bagong dating na bisita. Nakakrus ang mga braso nito habang pinapanood silang dalawa ni Arkin. Napalunok siya at dahil sa kaba ay unti-unti siyang dumistansya mula kay Arkin. Kinakabahang ngumiti siya bago lumapit kay Marky na nakangisi ngayon sa kanya. Mabuti naman at nakarating ka. Talaga namang dadating ako. Bakit ko naman palalampasin ang engagement party ng kapatid ko? At na babae nagpaasa sa akin. Ang ngiti ni Sofia ay nawala. Agad siyang napalingon sa mga bisita nang makaramdam ng pagkapahiya. 10 taon. 10 taon kitang minahal at hinintay. 10 taon ako umasa na mamahalin mo rin ako pabalik. Mapait nitong sabi. Bumilis ang paghinga niya dahil sa tensyong namumuo sa courtyard. Anak, magpahinga ka na muna sa taas at lasing ka. Anong akala nyo? Itutulog ko lang to sakit. Ilang buwan nga lumipas, hindi pa rin sakit na nararamdaman ko. Sigaw nito at iniiwas ang braso nito nang akmang hahawakan iyon ni Tita Trina. Ganyan kayo eh. Sarkastiko itong tumawa at hinarap ang ina. Si Arkin palaging kinakampihan nyo. Pati ikaw. Turo nito sa kanya habang umaapaw at namumuo ang luha sa mga mata niya. Ano bang meron sa gago na yan? Pagewang-gewang itong lumapit sa kanya pero mabilis na gumalaw si Arkin para pumagitna na ikinatawa ni Marky. Ang saya naman ng buhay mo. Marky, umalis ka na. Matigas na saway ni Arkin. Patangu-tangu itong tinalikuran ni Marky. Akala ng lahat ay aalis na ito. Pero nagulat sila nang bigla nitong itinapo ng isang upuan sa kung saan at ibinaligtad ang mesa na may mga regalo. Ano bang problema mo? Nagkagulo na ang lahat ng kwelyuhan ni Arkin ang lasing nitong kapatid. Ikaw ang problema ko. Kinuha mo sa akin ang pinakamamahal ko. Tinulak nito si Arkin at nagkapalitan na ang dalawa ng suntok. Napaatras si Sofia. Natatakot siyang pumangitna dahil sa kalagayan niya. Nakahinga siya ng maluwag nang pigilan ng Tito Marcelo at ng papa niya ang dalawa. Tama na nga yan! Sigaw ng ama ni Arkin. Ang dalawa ay parang mga bata. Magulo ang mga buhok at may mga galos sa muka. Kung pumunta ka rito para sirain ang engagement party ng kapatid mo, mas mabuti pang hindi ka nalang bumalik. Malamig na sabi ng Tito Marcelo niya na ikinaigting ng panga ni Marky. O siguro, mas mabuti pa kung hindi na lang o naipanganak. Sabat nito bago tumalikod. Mabilis na inalalaya ni Sofia si Arkin kahit na naninikip ang dibdib niya sa sitwasyon ni Marky. Mga hawakan niya sana ang mukha nito pero iniwas ni Arkin ang muka bago pumasok sa loob ng bahay. Nang gumabi ay isa-isa nang nagsiuwian ang mga bisita nila. Paulit-ulit na humingi si Sofia ng pasensya dahil sa komosyong nangyari. Nang maubos na sa wakas ang mga bisita, ay umakyat siya para puntahan si Arkin sa kwarto nito. Nakahiga ito at nakatabo ng braso sa mga mata. Tahimik siyang napaiyak habang naglalakad papalapit sa kama. Walang imik na tinabihan niya ito at nang maramdaman ni Arkin ang presensya niya, ay mahigpit siya nitong hiningla para kayakapin mula sa likod. I'm sorry. Hindi na niya nakayanan at napahikbi siya. No, wala kang kasalanan. I'm sorry. Ulit niya at napahagulhol. Umiling ang lalaki at mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Kung hihingi ka muli ng tawad, ay parang pinagsisisihan mo na rin ang kung anong meron tayo. Bulong nito at maingat na hinawakan ang maumbok niyang tiyan. Matatanggap niya rin tayo.
Hindi nga lang natin alam kung kailan. 2 buwan na ang lumipas matapos ang insidenteng iyon. Malaki na ang tiyan ni Sofia at magpapakasal na rin sila ni Arkin sa susunod na linggo. Pumunta sa butik si Sofia kasama na ang mga babaeng entourage ng kasal para sa fitting ng kanilang damit. Pumasok siya sa fitting room at kahit lumaki ang tiyan niya, ay eksakto pa rin ang dress magmula noong huling fitting niya dahil sa adjustments na ginawa ng designer. Paglabas niya ay nagkagulo. Lahat ay nagtutumpukan sa entrance ng butik at kahit ang mga staffs ay parang sumasali rin. Anong meron? Paglapit niya ay natahimik ang lahat. Napaawang ang mga labi niya nang makita si Marky. Magulo ang buhok nito at parang ilang buwan nang hindi nakakapag-ahit. Iwan niyo muna kami. Mahinahong sabi niya at agad naman siyang hinayaan ng mga kasama niya para makausap si Marky. Kumusta ka? Tanong niya kahit na alam naman niya ang sagot. Ito, wasak. Mahina itong tumawa. I'm sorry, Marky. Hindi ko alam kung paano sasabihin o paano kita haharapin. Nagsimula na siyang umiyak at lumambot ang ekspresyon nito. Niyakap siya nito at pinatahan. Ayos lang, huwag ka nang umiyak. Pinunasan nito ang basa niyang pisngi na mas ikinadurog ng puso niya. Mas pipiliin pa niya na magwala si Marky kaysa sa itrato siya nito ng maayos. Pasensya na rin sa mga gulong ginawa ko. Umiling siya at parang sinasabi sa kanyang mga mata na walang kaso iyon. Masaya ka ba? Tanong nito at pilit itong ngumiti nang tumango siya. Mabuti naman. Yun lang ang gusto kong malaman. Umatras ito at tumalikod na para umalis. Marky! Tawag na rito at agad siyang nilingon ng lalaki. Wala pa ring bestman si Arkin hanggang ngayon dahil inihintay ka niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Marky. Tipid itong ngumiti at tumango. Pupunta ako. Sana makahanap ka rin ng babaeng mamahalin ka tulad ng pagmamahal mo sa akin. Sabi niya at simpleng tumango lang si Marky bago ito nagpatuloy sa pag-alis. 5 taon ang lumipas pero parang kahapon lang ang lahat. Hindi niya lubos maisip na pag-aari na niya ngayon ang media network kung saan siya nagtatrabaho noon. Nagkaproblema kasi iyon sa budget at ayaw ni Sofia na umalis. Kaya naman para makatulong ay pinili ni Arky na bilhin na lang ang kumpanya. May plano na ba kayo para matugunan ang traffic sa syudad? Tanong niya sa mayor na ini-interview. Kahit siya ang vice president ng network ay lumalabas pa rin siya kahit papaano para mag-interview dahil iyon talaga ang hilig niya. Naghahanap kami ngayon ng mga proyekto at nagpaplano rin kami na mag-invest sa mga smart traffic systems para hindi na rin mahirapan ang mga tao sa pagko-commute. Sagot nito na magkasalubong ang mga kilay. Ramdam niya na parang napilitan lang itong magpa-interview sa kanya. Napataas ang kilay niya nang umayos ito sa pagtayo at doon na niya napansin ang asawa niya kasama ang kanilang mga anak na pinapanood siya sa hindi kanayuan. Maraming salamat po, Mayor. Walang kaso. Kung gusto nyo, sumabay na kayo sa amin na mag-lunch. Malapad ang ngiti nitong alok matapos ang interview. Hello, Mr. Ocampo. Bati nito sa asawa niya nang makalapit si Arkin. Nagkamayan ng dalawa at nabaling naman ang atensyon ni Sofia sa mga anak niyang sina Sandro at Marceline. Mauuna na kami. May family lunch kasi kami. Narinig niyang paalam ni Arkin sa mayor. Nang harapin siya ng kanyang asawa, ay agad siya nitong binigyan ng mabilis na halik sa pisngi. I love you. Nagtawanan sila nang sabay nilang sabihin niyon. Tara. Natatawang aya ni Arkin at magkahawak kamay silang pamilya na naglakad papunta sa kotse na naghihintay sa kanila. Sa 5 taon nilang pagiging kasal ni Arkin, hindi maitatago ni Sofia na naging mahirap din ang pagkasama nila. Subalit, masaya siya dahil palagi nilang napapag-usapan ang bawat problemang kinakaharap nila habang pinapanatili ang pagmamahal sa isa't isa. Sa ngayon, ay maayos na rin ang relasyon ni Arkin sa kapatid na si Marky. Sa awa ng Diyos, ay nakatagpo na rin si Marky ng pag-ibig na nararapat dito. Kaya naman, puno na ngayon ng kapayapaan ang pamilya nila. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!